Bago tayo tumungo, balikan muna natin ang ating pinag-aralan na pinalakay kahapon. Ano ang ating pinalakay kahapon? Tumayas. Isa, anong kabanata? Kabanata, lalaging ani. Anong aral na pulit mo? Sabi na. Okay, wala pa. Daday, anong napulot kahapon na lalakayin? Ano ba ang pagiging malaga at ay ano ang malaga? Ang kahalagahan ng isang ina. Ngayon, nais kong basahin ni lahat ang ating layunin sa araw na ito. Natutukoy ang kapangyarihan ng pag-ibig sa kasintahan, kapwa, magulang at samayan sa kabanatang napakinggan. Napakahalagahan ang pag-ibig sa kasintahan, kapwa, magulang at samayan. Napakatatang halaga ng iba't-ibang uri ng pag-ibig. So, sa ating talakayan ngayong araw ay matutukoy niyo ang mga kapangyarihan ng pag-ibig sa mga kapwa, sa inyong magulang, sa inyong kasintahan, at sa bayan. At kayo, maya-maya ay makapagtatangka ng iba't ibang uri ng pag-ibig. Ngayon, gamit ang mga larawan, buuin ang mga letra upang makubuo ang salita. Mande. Pag-ibig. Ang unang larawan, mande, ay pag-ibig sa mande tayo. Magulang. Pangalawa. Pangatlo. Sa bayan at panghuli. Sa kapwa. Ngayon naman ay pili ako ng 5 kababaihan at 5 kalalakihan. Okay. Bunot ang mga kababaihan ng mga salita. Samantala, ang mga lalaki naman ay pupunot ng kahulugan ng mga salitang nabunot ng mga kababaihan. Upuin ang mga kahulugan ng mga salita at gamitin sa pangungusap. 5 babae muna. Betty, Kasumpi, Cosmo, Alipuyo, and Mara. Kayo, punta sa harapan. Pili kayo ng mga salita at huwag nyo na ipakita. Ito yung iba. Kapagkat, lalapitan kayo ng mga kalalakihan, ang kanilang mga kutuhang mga salita. Javier, Rizquera, Manden, Rodriguez, at doon muna kayo sa likod, girls. Huwag niyo munang ipakita. Doon muna kayo, doon. Okay, tayo ka muna. Ganito ang yung gagawin. Boys, makinig. Doon sa likod. Javier, doon sa likod. Doon. Doon muna kayo. Parang may entrance kayo. Ayan. Lumatan. Doon ka muna. Walang lumapit. Okay. Tahimik. Diba, pinawag ka sila? Ganito ang yung gagawin. Halimbawa, boys, makinig. Nabulot ko ang salitang marikit. Samantalang nabulot niya ang salitang maganda. Kung kaya't lalapitan niya ako sapagkat ang hulugan ng salitang marikit ay maganda. Okay? Ganon? Girls, ipakita ang yung mga salita. Okay. Basahin ang sayo. Betty? Ha? Alipuyo? Mapagulita? Hinanakit? Malagim? Hibang? Okay, alam mo. Okay. Lapitan niyo na. Hanapin niyo na. Hulugan ng masaya. Lapit. Ay, bakit parang
Ate, bakit ka kikilig? Hinanakit guys, ito po. Tingnan ko. Okay, tama ang kanilang pagpili. Nalumatan dito tayo. Huwag mo munang iwanan. Okay, nasunod. Gamitin sa mga gusto. Hibang. Itang hibang. Or baliw. Tahimik. Hibang. Nahibang. Isa. Okay, kumukuha na kasuki at nalumatan. Bigyan natin sila ng okay, nag-guess na na. Nag-guess na na. Okay. Nasasaktan. Nanakit. Nanakit. Gamitin mo kamay. May hinanakit siya. Okay, may hinanakit siya. Upo. Sunod, magpapunita or magpaalala. Kailangan mo sunod. Again, kuya, gamitin mo sa mga isa. Pwede sa'yo, pwede sa kanya. Tutulungan niya raw. Ganyan sa anong ibig sabihin na natatakot? Natatakot mawala siya o natatakot kasi ano? Natatakot
Tamere ay nakulangan or kulang siya sa budget. Kaya pagdesisyonan niya na tanggalin yung kabanata sa Elias at Salome. Ngunit, ang buong manuskrito ng Noli Me Tangere ay makikita niyo sa mga piling libro sa library. Meron doon makikita niyo yung sina Elias at Salome. Ngunit, may naka-X, nakaguhit na X. Hindi ibig sabihin na 10 ito, kabanata 10. Ibig sabihin, yung kabanata na tinanggalo, hindi na ipilipa ng Noli Me Tangere. Baka makita kayo. Ha? Yes! Meron pa rin mga libro na nandun lahat. Okay? At narito ang ating mga gawin na katanungan upang meron kayong masagot na yung mga diskusyon. Sino ang pinag-usapan sa kabanata? Pangalawa, ilarawan si Elias at Salome bilang Pilipino, kasintahan, anak at kapwa. Pangatlo, anong uri o anong uri ng pag-ibig ang makikita sa kabanatang ating tatalakayin maya-maya o tinalakay. Pagkanayan ang sagot. Pang-apat, anong uri ng pagmamahalan ang namamagitan kina Elias at Salome? Nangyayari din ba ang ganitong kadakilang pag-ibig sa totoong buhay? Kung ikaw, Salome, ano kaya ang mararamdaman mo kung maririnig mo ang tunay na dahilan ng binata kung bakit hindi siya mapakasalan nito? Meron na ba kayong ideya kung anong klaseng pag-ibigan ang meron sa kanila? No? Meron. Parang simple sa meron. Pagkasa ka na nito. Okay. Kung si Crisostomo at Maria Clara ay may pag-ibigan, si Elias at si Salome meron din. Okay? Basahin lahat. Kung hindi nakiba ang lantasin ng mga Guardia Civil, maaaring natagpuan nila ang taong kanilang hinahanap sa isang dampang na nakalat sa mataas na buhok sa may baybayin ng isang lawak. Naroon sa batalan ng kubo si Salome, ang dalagang nanay. Dumating si Elias, ang piloto ng bangkang hanap ng mga Kastilang Guardia Civil. Sa buong akala ni Salome, lilitaw si Elias mula sa lawa. Subalit hindi ito nangyari dahil sa nanalalang Elias. Napag-usapan ang dalawang nagsusuyuhan, sina Crisostomo Rivera at si Maria Clara na anak ni Kapitan Tiago. Nagkaroon ng pamamahalang lilisanin ni Elias ang buhok at hindi umalis si Salome upang malira ang kapiling ng mga kamag-anak sa Mindoro. Napansin niyo wala tayong video kasi nga hindi siya nagawa ng video kasi nakatawag siya. Ilan lang yung mga nakabasa nito. Ilan yung nagawa niya. Ano? Walang video talaga. Naghanap po talaga wala talaga. Explanation lamang siya. Ngunit yung video talaga kung pangyayari sila. So, kung hindi nag-iba ang landasin ng Guardia Civil, ay maaaring matagpo nila ang tao kanilang hinahanap. Sino kaya inutukoy ito? Si Elias. Kapag si Elias ay lagi siyang hinahanap ng mga Guardia Civil pag siya ay espiya sa panahon na yan. So, siya ay merong maghihintay sa kanyang isang dalaga. Si Salome. Salome ay lagi siyang nananabig. Salome, kung ilalarawan natin ang kanyang katauhan o kanyang palabas na ano, siya ay simple lamang babae. Wala siyang mga ala sa mukha. Kung titingnan niya sa Salome, hindi mo masabing maganda agad siya sa inyo. Ngunit kung titingnan mo siya ng matagal, ay masasabi mo rin na, ay maganda pala siya. Diba? May ganyang kagandahan, yung hindi mo agad makikita. Pero kung titingnan mo siya ng magiging, ay maganda pala siya. Wala siyang mga alahas, ngunit ang suot lamang niya ay Rosario. Ang suot lang sa kanya legang isa. So, isang araw ay dumating si Elias, ngunit hindi siya dumaan sa lawa. At alam ni Elias na may mga guardians sa doon. Kaya iba sa gubat siya na dumaan. So, si Salome ay sa gubat siya
bakit ba ito parang susuk para siya nga gubat? Susuk na gubat. So, parang talagang nakatabong gubat lang siya. So, kasi, Salome kasi is nag-iisa lang siya sa buhay. Wala na siyang pamilya. Sa kanyang paninirahan, lagi niyang hinihintay si Elias. Ngunit, wala silang sure or iyakan na relasyon sapagkat sila ay magkaibigan lamang na may pagtingin sa isa't isa. Alam niyo yan, yung mahal kita, ano, kami hindi natin sasabihin. Sa lalaki, hindi kita kayang panagutan. Parang mix lang, mix signal lang. Ilitaw, minsan hindi. Ganun lang si Elias ka Salome. Pagkat, ano kaya ang dahilan? Bakit hindi niya masabi ang kanyang pagmamahal kay Elias? Dahil mayas. At daday. Dahil si Elias ay lagi nagtatanong sa mga verses. Bakit? Bakit siya lagi ganun? Kasi siya ay tulisan. Tulisan. Si Elias ay meron siyang plano para sa bayan. At yung plano na yun ay para sa Salome at para sa kanyang pamilya. Ngunit, sa kanyang plano, Javier at Dalumatan, sa kanyang plano, kapag natagumpayan niyo yung plano na yun, ay gagawin niya na ang kanyang gustong gawin na panagutan ang pag-ibigay niya. Pero sa kanyang pagkakataon na yan, ay hindi niya pa masabi kay Elias. Si Salome, mahal niya si Elias, ngunit hindi masabi sa Salome. Siyempre, siya ay babae, sabihin na lang siya. Si Elias naman, mahal na mahal niya si Salome, ngunit alam niya ang mangyayari kapag gagawin niya yung kanyang pagmamahal, pananagutan niya si Salome. Iba naman yung kay Iba. So napag-usapan nila ang naganap na salo-salo kasiyahan ni Maria Clara at Crisostomo doon sa Lawa. Kasi piloto bang meron si Elias. So, nang marinig niya ni Salome, siya ay parang nagsalos. Buti ba sila? Mahal-mahal ilang sa tayo. Ano na? Tayo. Pagkaibigan na lang ba talaga? May ganyan ba? FU? Murag-uyab? Anak? Murag-uyab or mutual understanding? So, nang marinig niya, ay nakaramdam siya ng salos. Or parang pagtampo. At nagkaroon ng pamamaalang sapagkat alam na ni sinabi na ni Elias na siya ay mamamaalang. Kung kaya, si Salome naman na pag-desisyon ni Marina, pupunta na lamang sa Mindoro sapagkat nandun ang kanyang pamilya o pamilya ni Salome na kamag-anak. No? At binilin, dito pa sa dalawang slides. Basahin lahat. Kung hindi lamang sa kanilang mga kapalaran, maaaring matagal nang nagpakasal ang dalawang magkaibigan sa puso. Ibig sanang makapiling ni Salome si Elias na samahan siya rito sa paglipat sa Mindoro. Subalit walang kalayaan si Elias na gawin ito dahil sa mga kaganapan noong araw na iyon bago sila muling magkita. Pinili ni Elias na pagkakalahan ni Salome ang ating karitong kabataan at kagandahan upang makikita ng kapalit ni Elias para maging kaisang bitbit. So pag kung alis man lang daw si Salome, nais niya gamitin ni Elias yung tirahan ni Salome upang umikirahan ni Elias. Ngunit, sabi dyan, at sinabihan niya na sumama na lang daw sa Elias sa kanya daw sa Mindoro. Ngunit sabi ni Elias, hindi yun maaari. Sapagkat, dahil hindi pwedeng sumama siya dahil amin. Parang may alam ka, bakit? Wala siyang kalayaan. Dahil walang halayaan? Oo, tama. Dahil alam naman natin sa Elias, lagi siyang nakasasabi. Dahil kapag pinurso ni Elias sa Salome or kanilang pagmamahalan, meron din siyang background sa kanilang pamilya na kasawian ng isang pamilya.
nang mangyari yun kay Salome at sa kanyang magiging anak. Kaya sabi niya, pumunta ka sa Mindoro, huwag mong sayangin ang iyong kabataan, ang iyong kagandahan, ang iyong kaninaan. Humanap ka ng ibang lalaki na papalit sa akin. At yun yung mag-isang bibig, yan yung pakasalan mong lalaki. Huwag ako. Pinaubay. Kung ikaw babae, mahal na mahal mo yung lalaki na sinabihan ka ng maramdaman sa lahena. Pinapalaya ka ng isang lalaking mahal na mahal mo. Malulungkot. Ano pa? Lumatan. Ikaw, lumatan. Ayun. Okay, tayo. Natanong tayo. Kapag may isang babae mahal na mahal mo, sinabihan niya, humanap ka na lang ng ibang babae. Ano ang mararamdaman? Hala! Ay, ang mahal na mahal mo? Kanina, umiyak na. At panghuli, basta lahat. Dinihayag naman ni Salome na sa kanyang paglayo na gamitin ni Elias ang tahanan ni Salome bilang kanyang tirahan at tulugan. Bilang pagkaalala niya sa isa't isa habang magkalayo, isang bawang may tuturing ni Salome sa tapat na uwang may turing na magsama Hala, grade 1, ikaw nagbasa? Ulit! Saan kayo doon? Sa kabila. sa kabila ng kanilang magiging pagkakalayo sa isa't isa. Sa halik, umalas si Elias sa pagkakalayo kay Salome. Mabilis siyang lumiwas at naglaho sa mga anino ng mga pulo. Sinundan lamang ni Salome ang tanaw ang pagkakalayo si Elias. Nakikinig sa mga humihina ng mga yabag na lalaking kaibigan. Bago siya umalis, nagkaroon muna sila ng yakapan at konting pag-uusap hanggang sa pumunta ng iyak. Sinong niyak? Si Elias. So habang makalayo, si Elias sa kanya, ay ang kanyang nagawa na lang ay tanawin siya. Tanawin siya, papalayo, ng papalayo, hanggang sa hindi niya na makita si Elias. At sa Salome naman ay hindi na nalulungkot niya sa kanyang pag-alis. Sapagkat alam niya na hindi na niya makikita si Elias. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi alam ni Salome ang tunay na dahilan ni Elias kung bakit siya alis. Ang sinabi niya lang ay ayaw niyang maranasan ang kasawian ng kanyang pamilya na ayaw na maranasan ni Salome ang kasawian ng kanyang pamilya. Yun yung alam ni Salome. Hindi niya alam na pipilitin niya yung bayan para sa kanya at para sa kanya. Hey, ngayon! Kumuha na tayo sa, balikan muna natin yung tanong kanina. Ilarawan, ay sino tinang pinag-uusapan sa kabanata na lumatas? Si Elias at Salome. Ilarawan, si Elias at Salome bilang Pilipino, kasintahan, anak, at kapwa. Si Elias muna sa tore.
Cosmo. Anong uri ng pag-ibig ang aking nakita? Tayo. Ayos na po lahat. Tayo. Anong uri ng pag-ibig ang makikita sa kabanatang ating kinalakot? Diba? Tarakan natin yung uri ng pag-ibig kanina? Pag-ganyan? Pag-ibig sa? Tayo. Kasintahan? Ano pa? Kapwahan? Sa bayan. Ngayon naman, kung ganito muna, dito siya makulit. Gato mo lang sa Elias. Anong uri ng pagmamahalan ng namamagitan kina Elias at Salome? Sauro. Anong uri ng pagmamahalan ng namamagitan kina Elias at Salome? Nangyayari rin ba ang ganitong kadakilan ay totoong buhay? Uri ng pag-ibig na makikita, pagmamahalan nila Salome at Elias. Ano? Ha? Ano-anong uri ng pag-ibig ang makikita sa kabanatang ating pinag? Ay, anong uri ng pagmamahalan ang namamagitan kina Elias at Salome? Sintahan mo sila? Ay, hindi kaibigan. Kaibigan lamang? Nangyayari din ba ito? Nangyayari din ba ito sa totoong buhay? Yung alam yung mahal yung isang magkaibigan lang muna tayo kasi meron tayong buhay sa buhay. Meron? Meron pa rin yan? Meron? Bakit parang hindi? Meron pa rin makikita ganyan sapagkat inuna yung mga goals sa buhay o yung ano yung for future. Inuna muna yung para sa future. Sila muna before yung future. Kung ikaw si Salome, paano? Ano kaya ang mararamdaman mo kung maririnig mo ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya makasalan ito? Yung totoong dahilan. Ano ang iyong mararamdaman? Kung ikaw, Salome, nalaman mo ang tunay na dahilan kung bakit hindi ka pwede makasalan ni Elias. Wala na isa ko. Masasaktan? Ano nga ulit yung tunay na dahilan kung bakit hindi siya makakasalan? Okay. Dahil, Pilipino. Ano? Harap lang kita, hindi mo alam? Ano? Dahilan ang dahilan kung bakit hindi niya pwedeng ipasisi. Ano pala ang kanyang inuna? Ang bayan. At para sa kapakanan ng pamilya mo at sa'yo. Tapos nalaman mo ang dahilan na yan, ano yung mararamdaman? Kasi yung alam mo is nakasawiran lang ng kanyang pamilya na ayaw nang iparamdam sa'yo. Pero yung totoo pala is para sa'yo at sa iyong pamilya. Anong mararamdaman? Nalaman mo yan. Para sa'yo pala ang kanyang ulit. Masasaktan at ano pa? Yun lang? Yes. Ha? Ito yung decision niya. Another one. Gusto ko pang makalangin na salamin na. Tayo. Dahil mahal ko ang tao at hindi mo tahimik. Hindi ko matanggap dahil mahal ko ang tao at
Parehas, kasi nalaman niya na ang totoong dahilan. Sapagkat, para ito sa kanyang kapakanan at para sa kanyang pamilya at para sa bayan. Ngayon naman, makakaroon kayo ng pangkatang orain. So, magkakaroon ng 4 na pangkat ang buong klase. Itong unang pangkat, pangalawa, pangatlo, ito, pang-4 na pangkat. Tahimik, hatiin ang buong klase sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay pupunot ng uri ng pag-ibig na itatanghal. Bayan, kapwa, magulang at asikahan. Itatanghal ng bawat pangkat ang kanilang nabunot, depende sa paraan ng pagpapakita na nakalagay sa kanilang nabunot. Bibigyan ng 3 minuto ang bawat pangkat upang pag-usapan ang ipapakita sa pagtatanghal. Tatandaan na sa pagtatanghal, bawal lumagpas sa 2 minuto. So, pagkatapos niyong magtanghal sa inyong ipapakita, nais kong magkaroon kayo ng diskusyon o ipapaliwanag niyo kung ano yung pinakita niyo sa inyong pagtatanghal. Okay? Sa bayan, meron yung pagbabalita. Tama ba? Ay, hindi ko pa pala na. Leaders, bunot kayo dito. Leaders. Okay, harap. So, halimbawa ay pagmamahal sa bayan at nakalagay dyan yung uwinang o paraan ng pagpapakita, pagbabalita. So, ibabalita mo yung pangyayari na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ganun lamang at para sa inyong gabay, narito ang pamantayan. Ang punta ng pagpapakita, 5 puntos. Pagkamalikhain, 5 puntos. Kooperasyon, 5 puntos. Kausayan sa pagganap, 5 puntos. Na may kabuuang 20 puntos. Ang inyong 3 minuto ay magsimula na. Meron tayong timer ha? 3 minuto lamang. Katabangan ng sinis. Ayaw na
wala na sa forever. Unang araw pa lang, minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nararamdaman? Simula na makilala nila ang kanilang kasintahan ay nagbago ang kanilang mundo. Ayan pala, pamilya, bagong mundo, anong kulay na tayo? Nagigyan na yung mundo. Ngayon, muna tayo sa dalawang pangka. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong umaga, nagpili namin ay pagbabalita tungkol sa pagmamahal sa bayan. Pagbabalita. Magandang araw. Ako si Denise Banon. Narito ako ngayon sa Davao Oriental kung saan makikita natin mismo ang diwa ng bayanihan. Isang patunay na buhay pa rin ang pagmamahal ng ating mga kababayan sa kanilang bayan. Sa aking likuran, makikita natin ang mga residente na nagtutulungan sa paglilinis at pagtatanim ng mga halaman. Pinausap ko ang isa sa kanila at iba upang may bahagi ang kanilang hinan sa pagtutulong. Ano po ang pangalan ninyo? Ako po si Ginong Inverson, ako isang isa sa tao. Ano po ang nagbudak sa inyo upang maglaan ng oras at lakas para sa inyo? Alam namin na ang bayan ay hindi uunlad kung hindi tayo magtutulungan. Maliit man ang aming ambag, alam namin malaki ang epekto nito sa ating komunidad. Talaga namang kahanga-hanga ang inyong ginagawa. Isa itong patunay na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Makikita natin na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang sa malaking bagay, kundi sa simpleng pagtutulungan ng bawat isa. Kung lahat tayo ay gagawa ng mabuti, iyak na magmamaganda natin ang ating bansa. Maraming salamat sa dalawang pangkat. Kasi nakita nila, yung sinabi mo na kahit maliit ang bag, hindi. Ang mga magsasaka ay malaki ang kanilang ang bag sa pagulad ng ating bayan. Sapagkat ang ating mga magsasaka ay siyang